Ayan. So, hello! What is up with you mga guys? Ako po ulit si Kion. At after a while, nagkasama-sama ulit tayo. Welcome back dito sa aking munting mundo, sa ating munting mundo, dito sa YouTube. At ngayon naman po, again, pag-uusapan na naman po natin ang mga bagay na pwedeng makaapekto sa buhay ng bawat isa. Ito po ulit ako, sa segment po natin na pinanggatang Common Grounds. Okay, so sa tagal-tagal na hindi ako nakapag-upload na wala pa tayong masyadong video. So nakita po natin ang shift ng political rhetoric sa ating buhay dito sa Pilipinas. And wow, hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung mga utak ng mga taong binoto natin in the last 2025 elections or yung mga taong na natili after na transition period. Kasi sobrang I'm really disappointed, and I think lots of you will also, na more of us is more disappointed than ever before. Kasi bakit? The 18th Congress, the previous Congress, or the 19th Congress, the 19th Congress, the previous Congress, have done many atrocious things. The GAA of 2025, the insertions, sa nuknukan ng daming korupsyon, the PhilHealth budget being cut off, even though napatunayan sa Supreme Court oral arguments na bankrupt ang PhilHealth. Ang daming mga bagay na nangyari during the last Congress. And now at the 20th Congress has been in its infancy days, just 2 months, they just went crazy. So for this moment, isa-isay natin ano nga ba yung mga nagawa na nakakagulat at nakaka-disappoint talaga of this current Congress, at ano nga ba yung dapat gawin this time. So unahin ko na po kayo, kung kayo po ay you can freely put down your comments below, but again, let's have a healthy discussion. Let's put the issues in front of us. Huwag nating atakihin ang kapwa nating commenter or yung mga taong magre-react sa video na to. But let us have this healthy discussion kung ano nga ba ang dapat na ginawa or dapat hindi ginawa ng mga tao sa gobyerno po natin during these past days. So let's go. Una sa lahat, one of the lingering questions in the transition between the 19th to the 20th Congress is what will happen to the impeachment case of VP Sara Duterte. Unahan ko na po kayo, neutral zone po ako, hindi po ako papanig sa anti, hindi rin po pasig sa royalist or loyalist. But then, an important entity in this matter stepped up and decided. Our Supreme Court decided that this impeachment is unconstitutional. It is now beyond the grounds or out of jurisdiction of the Senate. Thus therefore, in a score of 20-5 or 20-4, ay nakalimutan ko na kung ano yung exact score, but then it is now properly dismissed at pinawalang bisa na Supreme Court, at inapheld naman ng Senate, starting with our Senator, head of Senate, Chis Escudero. So ano nga ba yung sinabi ng Supreme Court na dahilan kung bakit niya dinismiss yung impeachment ni VP Sara? Basically, they are pointing at two things. The conflict between the one-bar rule and the dismissal of the 19th or the convene of the 19th Congress to the 20th Congress, and two, the right of due process. Ano po yung dalawa yun? Una po, isa sa mga conflict na which is kung nakikita nyo talaga kung talagang tinitingnan nyo siya ng malawak ang pag-iisip at talagang tinitingnan nyo siya without bias or malice,
between who is on the conviction, who is on the impeachment, and who is in the defense. May kita nyo talaga yung sobrang laking glaring loophole na nangyari. Kasi kung titingnan po natin, there were four impeachment cases. The first, the second, the third, the fourth. I will not dive into the names of the cases, so I will just say 4. Yung fourth, which is, kung tama ang pagkakalala ko, this is the one passed by Leila de Lima. This is the one who was na pinagana, or ito yung nakapasok sa impeachment court at tinansmit papunta sa Senado. What happened to the 3? The 3 are archived. So ito yung problema. The technicality is this, that these 3 impeachment cases are archived. Meaning, paano sabihin pag in-archive? Itinabi, binaliwala, or isinangtabi na. Bahala na si Batman doon. Then, natapos na yung 19th Congress. So, therefore, dahil 19th Congress at 20th Congress are different Congresses, they cannot open up previous cases. They will need to file another. And since they need to file another, that will be impossible na. Since we have a one case or one bar rule, which is meaning na isa lang ang kaso na pwedeng i-implement kada taon. Nilinaw to ng Supreme Court na since may 3 na archive, ito ay binaliwala na ng Kongreso at nag-transition na. Anything that is archived during the previous Congress cannot be opened up anymore. Therefore, in a technicality, they are dismissed. So, bakit na-dismiss yung 3 kaso? Kasi technically, hindi na sila parte ng pananagutan ng susunod na Kongreso. Mananatili sila doon, lumilipad, floating. Hindi na sila pwedeng buksan, hindi na sila pwedeng balikan ng susunod na Kongreso. So, therefore, dismiss na siya. So, ano yung meaning, ano yung technical meaning ng dismiss? Sarado na. Hindi na pwedeng buksan, hindi na pwedeng ugawin, hindi na pwedeng ulitin. So, therefore, na-activate yung one bar rule by this technicality. And also, another one naman is due process. Why due process? Kasi, actually, kung babasahin nyo, napakahaba. That's 13 pages of explanation why the due process is very important. But bottom line is this. No one must be deprived of liberty, property, and life without due process of law. So therefore, kailangan mapakinggan the right to be heard, right for due process ay must be implemented at all times. Kahit sa amang parte, sa amang proseso na mag-deprive sa isang tao ng life, liberty, and property. And BP Sara's right to have a work, to have an occupation, is property. So, dapat dumaan siya ng tamang proseso. At ang isang proseso na hindi nasun dito is to properly ask BP Sara, ano nga ba yung totoo ba to? Totoo ba itong mga inaakusa sa'yo? Ganito, ganyan. Well, for those who believe hindi na yung kailangan, syempre, makita naman po natin sa mga videos, due to emotions, because of his empathic behavior towards what happened to his father, our PRD or FPRD, nakapagsabi siya ng mga bagay na like, kinontrata ko na itong mga taon to na pag namatay ako, papatayin si First Lady, si Romualdez, at saka si President. Which is, I think I will call out for her kasi it's unbecoming of a Vice President, but at the same time, he needs to be heard. Yung kasi yung ini-emphasize ng ruling ng Supreme Court. She needs due process and the right to be heard. Ito yung bagay na nag-lack sa
process ng impeachment. Plus, yung katotohanan na may apat na cases, isa lang ang pinagdesisyonan o isa lang ang inasikaso ng Kongreso. Yung pang-apat pa. Well, somebody will say na hindi naman kasi ang numerical or hindi naman ini-consider na numerical kasi kung sino yung talagang may grounds, yun yung ansinin. Pero yun nga kasi, in-archive. Ang action na ginawa ng Congress is in-archive. Inaction itself is a kind of action. Sabi nga sa isang video game na nilaro ko dati, which is God of War, Ragnarok, inaction itself is a kind of action. When you choose not to decide on this tree, it became a loophole. Kasi bakit? Hindi nila sinunod yung proseso. Hindi dapat sinawalang bahala yung tatong impeachment cases, kundi dapat inasikaso ito. Actually, hindi dapat aabot ng 4 yung impeachment cases kung yung una pa lang inasikaso na nila. Pero hindi nila inasikaso. They just archive it, binaliwala nila. But here's the sad part. This is where our Congress, our House of Representatives, oh my goodness. Dito nagsimula yung karumal-dumal na panloloko or intellectual dishonesty ng mga tao sa Congress. They attack the Supreme Court's judges. They don't want to discuss anything about the cases, about the decision itself, but inatake nila yung case, ay yung mga judges. Even threatening, one bold person named Romualdez threatened even the Supreme Court na judges na i-impeach naman silang susunod. Which is kinda ironic kasi kailangan na nilang sundin yung decision. At pag yung decision ay pag yung mga judges sina-impeach at kailangan nilang sundin yung mga ginawang decision ng Supreme Court at naging flawless, ma-acquit man sila o ma-convict, magiging tama yung decision kasi naging smooth, walang problema, walang gusot, walang questionables. So that will be the irony of what Romualdez wants to do. And at the same time, it's kind of sad kasi kahit framers of the Constitution nagsasabi mali daw. I think we need to go back to basics. The power of judicial review, the power to decide whether something that is what they're doing by the executive and the Congress, to check what they are doing is constitutional or not, lies to the Supreme Court judges. Ito kasi yung problema sa mga taong kumo-question. There are 90 plus pages of the decision. Actually, myself, I just read the first 5 pages. Yan. Ginagawa ko siyang last routine ko bago matulog. I just able to read 5. At alam nyo yung nakakatawa, ang haba-haba ng diniscuss ng Supreme Court about why they decided like this. Ano lang sasabihin nila? Constitutional crisis yan. Ano sasabihin nila? Hindi. Nilarespeto ko naman pero I think hindi. Hindi kasi yan tama. Di ba pag nirespeto mo kung ano yung, di ba pag nirespeto mo isang bagay, dapat kilalanin mo na tama yung ginawa niya. At mag-adjust ka according to what happened. Pero ito yung nangyayari kasi. They attack the Supreme Court judges. They don't attack the decision itself. At ito pa, they are citing this previous decision na says basking on the merit of the 10-day session rule and the 1/3
who are signed for the impeachment. Pero ito kasi yung problema. Ito kasi sinasabi ng ito kasi sinasabi ng Supreme Court. Give VP Sara Duterte the right to be heard, to have the due process. Hindi, at ito yung para sa mga tao nagsasabi na dahil dito pwedeng kahit sino na lang dahil dito pwedeng kung sino-sino na lang yung file ng kaso, din wala, ma-activate ni one bird. Ito kasi yan. Regardless, hindi pwedeng ma-overrule ng mga ganong worries ang due process. She needs, anyone needs the right to be heard. Anyone needs the right, or the collective consensus that he needs to be heard in his time. Like in a regular court, hindi po ako na-demanda, hindi po ako nakasuhan, or hindi po ako nagkaso in every sense in my life. But, na natural naman po na pag nagsampa ka ng kaso, hingi ng sagot or hingi ng affidavit or ano yung term doon, para hingi yung side nung inaakusahan. And same thing din, dapat kung napag-decidean at kung gusto nyo patunay, kung nakita nyo na may sala ang VP Sara, dapat sana pinakinggan nyo din siya. Ano yung side niya? Kahit ba lang doon, kahit hindi nyo na nga daw, kahit nga hindi nyo basahin yung pinaka-statement niya, basta, eto, napakinggan siya. Tapos, nabigyan nyo siya ng right to be heard. And, in the end of the day, 4 kasi yung kaso, dapat sana yan, hindi yan magiging 4, dapat isa lang yun. Kung sa simula pa lang, inasikaso niya na yung kaso from the first case filed pa lang, then it's no-brainer. Or, 4 yung case, pinagsama-sama nyo, you put them all together in one case, then nothing will be wrong. Pero ito kasi yung problema. They kept the 4 cases separately, 3 archived, 1 is the reason why we are doing this right now. Which is mali. Kasi dapat kasi nag-stick kayo sa term na 1 bar rule. Yung 4, dapat kinonsolidate o pinagsama-sama, kinonsider as 1. Pero ito kasi yung problema. Minadali kasi. Kung titingnan po natin, the filing of the impeachment case happened a few days before the end of the session, or bago mag-convene or mag-end yung session ng Congress, particularly in the Senate. Then, ito pa yung problema. The Sergeant of Arms have stated that he has some kind of power to see what must be transmitted and what will be not. Which is, napatunayan naman in this job description, kung nabasa niyo po yung decision. Wala naman po siyang ganong kalakas na kapangyarihan. And it will be frightening for someone who is not even an elected part of the Congress. Hindi po siya inelect ng tao, just appointed. Na magkaroon ng kapangyarihan na piliin kung sino po yung mapupunta sa Senado at alin yung mga kasong hindi. Alin yung ipoproseso at alin hindi. Sino ay tatransmit, sino hindi. Which is one of the glaring loopholes of this Congress. At dito po talaga as a person who enjoyed many times the right of law, nakapag nabigyan po ako ng pagkakataon na mag-file ng complaint sa DOLE para ma-check po yung magkaroon ng salary check sa mga dati kong tinabahuan. May mga members po ng dati kong trabaho na nakapag-demanda at napakinggan. The rule of law protected me, and I have great respect for the law. And not only me, many people who is more braver than, kasi hindi talaga ako mahilig
hindi ayoko talaga ng mga salitang kaso-kaso kasi nga it will consume time, money, and kung kaya ko, kung yung bagay naman na yung grievances ko naman is kaya naman pag-usapan o kaya naman i-resolve by just talking with the person and pagkaroon ng maayos na discussion, I will rather take that than go to court or to put administrative civil liabilities to the person. But then as person who is protected by the law, use the law to protect my rights. This kind of stupidity or sorry for the term stupidity to question the highest court in the Philippines who has many years of experience. Wala pong Supreme Court na bata-bata. Most of them Supreme Court judges is aging 50 above. Mantakin nyo, ganong katagal. Dumaan yan sa pagiging regular judge, kung regular attorney, kung ano mga attorney siya din, na upgrade to being a judge. Even the shortlisting of being a Supreme Court judge is very scrutinized. Kailangan may mga certain requirements sila. And these persons live, eat, and breathe law. And they're just being questioned by people who are just bloggers, or just random people na nagka-posisyon kasi nanisikat, or nagka-posisyon, nagkakapangyarihan, but they know nothing of the law. If you really scrutinize what they are saying, they're just banking on previous decisions that hindi naman talaga ni-revise or ni-repeal, more than reinforce. Dinagdagan siya, pinalakas siya kasi dinagdagan ng mga bagong requirements na hindi kayo pwedeng basta-basta 1/3. Dapat dumaan kayo sa process, dapat lahat yung kaso ma-entertain, lahat ng sides dapat mapakinggan, which is very beautiful, tama? Example, ikaw maging official ka ng gobyerno at ma-impeach ka, maging impeachable officer ka. Papayag ka ba na yung ikaw, mawawalan ka ng karapatang maglingkod sa taong bayan with just them last minute filing a case, then diretso tayo sa impeachment court? Di ba gusto mo rin naman mapagtanggol ang sarili mo ng maayos, which is given by the rights given to us by the Constitution, which is they say ino-overreach daw ng Supreme Court, which is ito lang yung sasabihin ko sa mga taong sinasabing overreach daw yung Supreme Court, who will say that the Constitution has been overreached. Di ba yung Supreme Court? In the end of the day, sino yung magsasabi if something is constitutional right or not? The Supreme Court. Whether or not you are a former framer of the Constitution, whether you are a former chief, or you are chief justice, or you are former judge in the Supreme Court, the truth is, who is there in the Supreme Court has the right to decide which is unconstitutional or not. It's given also by the Constitution itself. The Constitution itself given the right of the Supreme Court to try and define anything that may concern the rights written in the Constitution or the rules and regulations written in the Constitution. At kung babasahin lang po natin, actually 5 pages pala yung nababasa ko, pero it's very accurate, very eloquent, na sinasabi lang naman kasi ng Supreme Court, huwag kasi kayo sumorkat, huwag kasi kayo filing last minute, kaya kayo nabubutasan. Gawan nyo ng sa susunod na magpasa kayo ng impeachment, gawin nyo ng maayos, huwag yung last minute. Gawin nyo ng tama. Kung sa niniwala kayo na may kasalanan si VP Sara, gawin nyo ulit next year. Pero this time, gumawa kayo ng tamang proseso. Huwag yung hintayin maging 4. Yung pag nagkaroon ulit ng 4 na impeachment, i-consolidate nyo, gawin yung isa. Huwag yung isasantabing yung 3. Then, mabubutasan talaga kayo. That will result to technical dismissal of those cases. Kasi na-archive, then nagpalit ng Congress, nagpalit ng mga members of the House of Representatives and also the Senate. So, yun. But then, they didn't want the proper arguments set. They just attack
saying the Maka Duterte kasi yung mga Pero remember, merong mga tao doon na na-appoint even before the before Duterte came to power. And even that person agreed. They are unanimous. Ito kasi yung problema eh. They unanimously said that it is correct for VP Sara to have the right to be heard. Anyone right now who will undergo impeachment will need to follow due process. No, hindi pwedeng ulitin mag-archive lang ng mag-archive ng kaso. You need to try each case as it is, or else mag-consolidate kayo ng mga kaso. Combine them as one case. Yun yung hinihingi ng Congress. Yun yung hinihingi ng Supreme Court. Mahirap bang gawin yun? O ayaw nyo lang gawin kasi ayaw nyo magtrabaho na maayos? Ayaw nyo magtrabaho ng tama? Yun kasi yung tamang tanong. Ayaw nyo bang tumparin yung mandato nyo sa taong bayan in a more proper and concise way? Well, if not, I cannot say that you will won the favor of those people who voted for you, kasi you are the reflection of what the voters wanted. And what the voters wanted is that you protect us, you protect people by doing what is proper and true. And according to the Supreme Court, it is given the right to be heard, given the right of due process to anyone, even those people na ayaw nyo. Which is, in the end of the day, pag mali talaga yung proseso, mali talaga yung nagiging takbo ng mga bagay-bagay, hindi to pwede mag-prosper. Yan, one thing yan na totoo in anything. Pag ang isang bagay ay hindi tama, hindi proper, hindi magpo-prosper. Yan, rhyme yun. Bang! Yan. So, yun lang. Yun po. At another thing, ngayon naman po, they shift, since wala na silang magagawa. Maghangawaman sila dyan, pero rarely na magbabagong isip ng Supreme Court. Bago magbago ang isip ng Supreme Court, madalas nagiging puti muna ang uwak. May albino na uwak munang mabubuhay bago yung nagbabago ng desisyon. And ito lang, yung previous decision concerning the impeachment, hindi siya nirepeal, hindi siya binago, hindi siya naiba. Dinagdagan ng guidelines kasi nagkaroon ng butas, which is nga, yung 4 na kaso, yung 3 doon, in-archive nyo kasi. Hindi nyo pinansin, binaliwala nyo, nilagay nyo sa bookshelf, hindi na ngayon mababalikan kasi iba na yung may-ari ng bahay. Iba-iba na yung mga tao. Kailangan lahat na bago. Kaya yung luma, hindi na mabubuksan. Inaalikabok na doon. Pag inalikabok na doon, inanay na, nagkagulat-gulanit na, hindi na pwedeng balikan. Metaphor po yun ha. Hindi po literal na magkakagulat-gulanit yung mga kaso. Meaning, yung mga kaso, hindi na mababalikan. Kaya kasalanan po ninyo yun kung bakit ganyan ang desisyon ng Supreme Court. If you want really to pursue justice, if you really want to pursue, and if you really believe that VP Sara is corrupt, then file another case in a proper setup, in a proper way, hindi po last minute. Okay? Sa ating mga House of Representatives, give time and effort to pursue justice, not last minute. At kung talagang naniniwala kayong justice yung ginagawa nyo, not really any political thing, just do it properly next time. And ayun na nga, since wala na yung impeachment, next naman is walang katapusang flood control. Yan, flood control. Alam niyo nakakatawa sa flood control? Which is, kung babalikan niyo yung GAA
noong 2025, isa rin yan sa mga pinakamalaking gastusin ng gobyerno. Bakit? Kasi syempre, we are a flood-prone country. And we are experiencing many floods because of many rains, many storms. So yan. Dahil doon, kinailangan natin ng flood control. Kinailangan po natin iremedyohan yung problema po natin sa floods. Pero ito yung problema. Those who have funds are the ones who are investigating it. Ito yung problema. Many flood control projects are questionable. Now, a certain group of people wants to investigate it because there is talamak na korupsyon, kickback, maraming mga construction company o yung mga kinokontrata ng gobyerno para gawin itong mga to is pagmamay-ari ng isa sa mga pamilya or kamag-anak or whatever ng mga kongresista. Ito yung problema. Just a few days ago, they assemble a fact-finding committee or a TRICOM whatever para imbestigahan to, which is weird. Most na mga company na nalaman na may kinalaman sa pagkokontrata sa mga flood control projects, pagmamay-ari ng pamilya ng mga kongresista, but then they themselves investigate flood controls. Ito yung problema. Parang ganito, may kasalanan ako. Huwag kayong mag-alala, ako mag-iimbestiga. So, anong isipin yung gagawin ko? Siyempre, yung problema, papatunayan ko na wala akong kinalaman kahit meron akong kinalaman. Pwede ko lang sabihin, nag-imbestiga na ako. Ang resulta, wala akong kinalaman. Pero yung construction company na gagawa sana ng flood control nakapangalan sa pamilya ko. Di ba ironic? Di ba patawa? Gumagaso sila ng oras, pera, at pinapasahuran sila ng taong bayan sa buwis natin ng bawat isa. Ano yung ginagawa nila? Iniimbestiga nila yung sarili nila sa mga bagay na sila yung may dahilan. Siyempre, kung ikaw yung nag-iimbestiga sa problema na pwedeng ikaw ang may gawa, siyempre, papawalang sala mo sarili mo, unang-una sa lahat. Wag nyo kaming biruin, House of Representatives, na sabihin nyo, hindi magiging fair at unbiased po kayo. Alam na namin po ang galawan ninyo. Yung GA 2025 nga po out of nowhere, nadagdagan ng mga unknown projects or unplanned projects or whatever that name is. At sa napunta, pamudmod ng ayuda para iboto, ang resulta, kalahati sa inyo nalagas. Karamihan sa mga nagpapaayuda nalagas. Now, ito naman, inimbestiga ng flood control, gusto nyo kayo ang mag-imbestiga sa sarili nyo. Siyempre, kompadre, siyempre hindi tayo amin. Anong gagawin? Katulad yung ginagawa ng isa doon nung nakarang hearing, nung napanood ko. Anong ginagawa niya? Ina-highlight lang niya, ito, sa gantong lugar, wala nang baha. Bagamat may nagkabaha naman sa iba, pero ito, okay na. Tignan nyo, yung basura namin, ganyan. Pero ano ba yung pinag-uusapan? Nasa napunta yung bilyong-bilyong pondo ng flood control. Ano yung nangyari? Wala lang. Pinlex lang nila or ibinaling na nila yung sisi sa basura, sa walang kadisiplinahan ng Pilipino. Pero marami namang video sa TikTok, sa YouTube Shorts, sa Threads, kung saan man kayo nag-i-swipe or swipe in and out, na mas malaki pa yung bahay nyo sa flood control. Mas mahaba pa yung dalawang bahay nyo lang, yung dalawang kasing haba lang ng bahay nyo yung flood control. Anyari? Imagine niyo yung bahay nyo ngayon, kahit gano'n man yung kahaba, dalawang ganyan lang, yun na yung flood control nila.
bago malalaman mo millions. Ikaw ba bilang may hawak ng pera, maniniwala ka, makakagawa ka ng barikada sa baha, ang kasing haba lang ng 2 bahay mo, then millions na agad yun. Diba? Most of the projects are like that. I'm well blessed enough na dito sa amin, kahit pa paano, yung flood control ng city kung saan ako nakatira is medyo justiciable naman. Of course, with the truth na nasa mataas na party ako ng Pilipinas, hindi talaga binabaha sa lugar na to. Only a few places na lang yung binabaha, yung talagang malapit-lapit sa lower part ng ground dito sa probinsya ko. But then, nonetheless, kung isa-search lang talaga mga flood control project na Pilipinas, makikita nyo, mas mahaba pa horizontally yung bahay ko kaysa dyan. O itong tinitira namin, kung sukatin nyo vertically, dalawa o 3 ganto lang. Then, sasabihin, 34 million, 20 million. Diba? Then sila yung mga taong may hawak ng pondo na yon, yung questionable, sila yung mag-iimbestiga sa sarili, di ba? Joke. Kailan ba may umamin na sinungaling? Kailan ba may umawing nagkasala siya nang hindi mo na nako-corner? Hindi mo na nako-corner si Santabi. Di ba? Sobrang garapalan. Yun lang mensahe ko sana. I wish na as the days goes by, lalo talagang magkaroon ng concrete way to investigate things without them putting their hands on things. Kasi ito kasing katotohanan, the Congress from the 19 to 28 is really the lowest point of our Congress. Sabi nga po sa isang napanood kong interview sa isang dating kapitapitagang senador, may mga ambutas sa mga congressman, senador natin ngayon is una, marami silang side quest. May TV personality, merong pag may nawawala ng ilang araw kasi may boxing match, may ba artista nawawala kasi nagte-taping ng Victor Matang ng Batang Quiapo. May iba naman or yung isa probinsyano dati. Yung iba naman may business. Syempre, unahin mo muna yung negosyo mo, diba? Pera muna. Wala talaga kayo na 100% dedicated. Ilan lang yung 100% dedicated talaga to serve the people. Yun ako kontento lang sa kung ano kayang isweldo ng pagiging kongresista, senador. Then second, wala talagang nakakaintindi ng kanilang trabaho. Ano ba yung trabaho nyo? Maggumawa ng batas. Actually, dapat wala kayong pondo. Sinabi niya ng Supreme Court many times over, dapat wala nga kayong ginawang unconstitutional yung pork barrel, ginawa niyo namang tawag dito, confidential funds, bawal din naman, ginawang unconstitutional din yung confidential funds, nilagyan nyo ng ibang funds yung GAA, na-question yung GAA, ngayon hindi ko alam kung anong gusto yung gawin sa susunod to, flood control. Ito po yung Congress po natin, and they have 6 years to go. Most of them 3 years pa. Tada! Ito po yung kulay ng Kongreso po natin ngayon, which is very sad kasi we need better people to rule, to lead us. And wag po natin bago natin isisi lahat sa presidente, tanungin muna natin sarili natin, tayo ba yung bumoto sa mga taong yun? Ikaw ay bumoto sa kongresista mo na puro kickback sa flood control?
Ikaw ba'y bumoto sa kongresista mo na ang ginawa lang na panambak sa saban sa baha ay kasing haba lang ng dalawang bahay mo times 2. Yung kongresista, ikaw ay bumoto sa kongresista na naglagay ng mga unnamed funds, unnamed projects or funds na wala namang kapupuntaan pa na naging ayuda sa GAA. Then you are the one. Ikaw may kasalanan. So call them out. Ikaw ang boss nila. Ito kasi nakakalimutan natin, tayo ang nagluklok sa kanila. So therefore tayo ang boss nila. Call them out. Maging vocal kayo sa inyong mga lokal. Kung hindi kayo gagawa ng maayos, hindi namin kayo iboboto ulit. Yun lang kasimple yun. Every election day is our day to right our wrongs. Alamin, tanggapin na natin, may mga naboto tayo na nakaka-disappoint, na nakakapanghinayang, but hindi solusyon yung walang bahala. Hindi rin solusyon yung mag-propose tayo ng kudita or people power. Wala tayong mapupuntahan diyan. But then we can call them out by what? Threatening them na hindi natin sila iboboto. Yun naman kasi yung pinakamalagang kapangyarihan natin. Kung ganito pa lang sila kabata, with wala pa mayatang 100 days sila nakaupo, is ganyan na agad ang hilatsa ng mga mukha nila o mga wala sa tamang hulog. Then say up front, hindi na sila boboto. Huwag tayo makinig sa mga propaganda, huwag tayo makinig sa mga pakutsyada nila. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Even the highest court in the Philippines, they don't respect. Even yung may binigyan ng karapatan from the Constitution themselves na sinasabi nilang winawalang niya naman ng Supreme Court. Give them the power, the right to judicial review. Give them the right to say if something is constitutional or not. They don't really respect it. Even someone from the Senate said na baka kailangan natin ng charter change para mabago yung desisyon. Which is nakakasuka. Wala talaga silang respeto sa institution na nagsasabi kung sino ang constitutional o hindi. So sana sa susunod na eleksyon or sa susunod na mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng kapangyarihan magsalita, bumoto at maglagay talaga ng tunay na pagbabago is tingnan natin to. Ito yung portfolio nila. As early as today, as early as before they reach 100 days in office, they lambasted, they disrespected the Supreme Court. They tried to cover up by investigating something that they themselves created. Problems that they created themselves. Imbis na mag-sorry at to make things better, they try to cover up by pagmamalinis, by investigating themselves, din magmamalinis sa harapan natin na sabi, okay lang naman. Pero makikita mo yung mga ginagawa nila, walang kakwenta-kwenta. Millions, pero yung haba, kasing haba lang ng bahay ko, times 2. Or kasing haba lang ng tinutuluyan ko ngayon, times 2. Sobrang nakakasuka. Kaya tandaan natin ang mga pangalan ng mga kongresista natin. Panoorin natin sila sa TV, panoorin natin sila ng maigi, tingnan natin kung yung ginagawa nila. And I hope and I pray na sana matauhan din sila. Kasi syempre mahirap naman na maghintay pa tayo ng susunod na election bago sila matauhan. Make their voice be heard in your own community na hindi nyo gusto yung ginagawa nila, na wala silang respeto sa mga sa korte ng Pilipinas, sa batas ng Pilipinas, sa mga taong gumagawa at nag-aasikaso kung alin yung tama at mali according sa batas ng Pilipinas. Kung sino yung mga kunwari nagmamalinis pero ang daming ginagawang kalokohan. Let us be heard. And at the same time, let us hope na eventually matauhan sila, kasi darating ang panahon na
they will just a matter of time bago silang singilid sa mga ginagawa nila. Pero sana as early as possible hindi matauhan na sila para hindi na tayo umabot sa punto na mas lalo pang dadami yung mga perang makulimbat, mga perang nabaliwala kung mapupunta lang sana sa paggawa ng eskwelahan, paggawa ng tunay na tulay sa mga lugar na kailangan talaga ng tulay, maabot yung mga taong kailangan ng edukasyon sa mga malalayo at liblib na lugar, baka roon talaga ng tamang batas, proyekto, suwestyon na magbibigay sa atin ng mas magandang pamumuhay. Ano ba yung gusto natin? Ito kasi yung problema, call them out. Kung ano yung dapat kailangan natin. Ano ba kailangan natin? Mas maayos na pamamalakad, mas maayos na projection kung anong talagang gusto nating mangyari sa Pilipinas. Nasa ngayon, baka possible, after a decade, magkatotoo nga yung 20 pesos na bigas. It's not impossible kung talagang pipili tayo ng mga taong talagang gusto na mangyari kung yung gusto natin. Pero kung ang pipiliin lang natin ay yung natuwa lang tayo kasi binigyan lang tayo ng 5,000 pero 10,000 yung kickback bawat isa, wala tayo magagawa. Yan ang ginagawa nila, naglolokohan. Sila yung gumawa ng problema, sila yung mag-iimbestiga kung meron nga bang problema o wala. Diba, joke? Again, sinong loko-loko ang aamin sa kanyang kalokohan nang hindi muna nako-corner. Then yung iba, kung sino pa yung nagsasalita tungkol sa laban sa korupsyon, siya pa yung kinu-question kung meron ka ba talagang ebidensya, sige nga, patingin. Pero ano yung galawan na yun? Para lang malaman kung ano yung alam niya din, para malinis, para maasikaso na agad kung ano yung nakita niyang problema. Para wala na. Linis kami na ako. Okay na. So yeah. So that's the picture of our House of Representatives early on in their 20th Congress. And especially, actually, even the Senate, wala nang titaga sinasan to. Pero at least, there's one thing. I make a good remark sa Senado natin kasi they respected the decision of the Supreme Court by overwhelming majority of 20/4 or 19/5. Nakalimutan ko na kung alin yun doon. Na nirespeto nila kung ano yung gusto ng Supreme Court, ano yung desisyon ng Supreme Court, ano yung napag-desisyon na ng Supreme Court na tamang gawin, which is, yun nga, the impeachment is totally gone. Kung whether or not mag-motion for reconsideration sila or whatever, the truth is, it is already in the version of the Senate, they are archived, meaning sinantabi na, binaliwala na, so it will die out there. Like what they did in the three impeachment cases na binaliwala din sa House of Congress. So yun na, wala na. So na-focus na tayo sa ibang bagay, flood control naman, which is sana sa tamang tribunal or sa tamang tao naman ipa-imbestiga. Please, tigilan nyo na yan sa House of Representatives. Hindi nyo naman kayang imbestiga na sarili nyo in clean hands. No, promise me. I promise you. Magkakanya-kanyang linis lang kayo ng kamay dyan. So, yun lang. Again, hinihiling ko bawat isa na sana we vote wisely, mapakinggan natin. Kung nakikita nyo yung representative nyo, congressman nyo sa inyong distrito na gumagawa ng kalokohan na katulad nito, then don't vote. Then I urge you, have the courage to not vote for them anymore. Unless they have the change of heart at ayusin nila yung sarili nila. Pero kung hindi nila ayusin ang sarili nila, then it's useless. They are useless. Change them. Try another one. Kahit yung hindi sikat, basta alam nyo kayang maglingkod para sa kagustuhan ninyo. At ano yung bagay na magiging standard natin? Ano ba yung duty nila? Ang duty nila is gumawa ng batas, hindi mangolekta ng pondo at gumawa ng kung ano-ano na may kickback. Unless may marinig kayong magandang batas, they are not worth it. Unless may makita kayong maganda nilang ginawang suwestyon para sa pagbabago, they're not worth it.
And I hope for the 20th Congress to be a better Congress. Na sana Congress that will respect the power of the other house or other part of government, respect their respective powers, how they wanted to be respected as a body on their own, and also be focused on what really matters. Huwag tayo laging pera. House of Representatives, yun lang naman po. Again, yun lang po lahat. Salamat po sa oras po ninyo at medyo matagal-tagal po itong naging video natin. Pero again, ako po si Kion at ito po ulit tayo sa Common Ground. So, salamat sa oras nyo. Salamat sa pagtunghay ulit sa aking bagong video at muli, kita-kita tayo sa susunod. Marami akong inintroduce ng mga content na hindi ko na nabalikan pero babalikan ko yan slowly and surely hanggang sa magkaroon tayo ng munting mundo talaga dito sa YouTube. So, please comment, like, subscribe. Magkaroon po tayo ng healthy discussion sa baba. I will be waiting for the comments there. Yun lang po, salamat at pwede na kayong bumalik sa kanya-kanya yung ginagawa. Pwede na kayong bumalik at be better. Salamat.